masasabi mo at anong may papangako mo sa nalalapit mong laban ninyo kay Nery? Ayun, una-una salamat. Pagpasalamat po ako na binigyan tayo ng lakas. At para sa laban na to, this coming April 18, so bakbakan na sa Kyrgyzstan. Ayun. At kita-kits tayo dyan. Mga solid supporters natin. Ayun, ipapangako ko sa inyo, mananalo tayo. Hopefully, knockout, bagsakan. Let's go. Kyrgyzstan, April 18, Casimero handa na yan. Pangakong bagsakan sa knockout, yan ang plano man. Sabi ng marami sa timbang mahihirapan, pero easy work lang yan, sagot niya'y may panindigan. May dating trainer na, sa kalaban pa pumusta, pero si Cuadro Alas, panalo ang dala-dala. Cuadro Alas, angat, yeah! Cuadro Alas, panalo, let's go! Sa loob ng maraming taon, nakilala ang dating 3-division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero bilang hari ng trash talk sa Philippine boxing. Kilala siya sa kanyang linyang pugot ulo, easy work, at ang pangakong tatapusin ang laban sa loob lamang ng 30 seconds. Ngunit sa kanyang panibagong pahayag patungkol sa nalalapit na bakbakan nila ng Mexican warrior na si Luis Pantera Nery, tila ibang Casimero ang marap sa publiko. Sa halip ng nakasanayang maingay na hype, naging mas maingat at mababa ang loob ang pahayag ng boksingero mula sa Ormoc. Ayon kay Casimero, sigurado siya na panalo laban niyan kay Nery. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtakda ng oras o round kung kailan ito mangyayari. Ang tanging hiling na lamang niya ay sana mananalo siya by way of knockout. Kaya dahil dito, maraming mga boxing fans ang napaisip at nabigla. Ito na nga ba ang bagong strategy ni Casimero o meron siyang nararamdaman na kakaiba sa lakas ng kanyang kalaban? Marami sa mga boxing analysts at fans ang nagtatanong, bakit tila hindi sigurado si Casimero na mapapabagsak niya si Nery? Hindi matatawaran ang kakayahan ni Luis Nery. Matatandaan si Nery, ang boksingero na nagbabagsak sa Japanese superstar na si Naoya Inoue sa kanilang unang round noong nakarang taon bago ito tuluyang natalo. Ang lakas at bilis ni Nery ay hindi biro at posibleng ito ang dahilan kung bakit mas pinili ni Casimero na maging realistic sa kanyang mga pahayag. May mga nagsasabi na marahil ay natutunan na ni Casimero ang leksyon mula sa kanyang mga nakarang laban kung saan hindi niya agad napatulog ang kalaban sa kabila ng maingay na hype at ang pagiging maingat ni Cuadro Alas sa indikasyon umano ng kanyang pagkilala sa panganib na dala ni Nery. Baka sa lona na lang, gugulatin niya itong si Nery. Ayon mismo yan sa ilang mga netizens. Sa halip na salita ay daan, mukhang plano ni Casimero na sa mismong gabi ng laban, April 18 sa Kyrgyzstan, ipakita ang tunay na bagsik ng kanyang kamao. Samantala, habang-abala ang lahat sa usapang Casimero, tahimik naman ngunit porsigido ang paganda ng isa pang dating unified champion na si Marlon the Nightmare Tapales. Excited at punong-puno ng kumpiyansa si Tapales sa kanyang pagbabalik ring sa Korakuen Hall, Tokyo, Japan. Makakarap niya itong si Yukinori Uguni. Matatandaan na si Uguni ay nakalaban na ni Casimero na naglapos ng isang technical draw, kaya naman malaking hamon ito para kay Tapales. Mga kakwento, ayon sa kampo ni Tapales, sobrang ganda ng Pinoy fighter at hindi ito magpapakampante. Ang laban nito ay magsisilbing daan ni Tapales upang muling makabalik sa usapin ng world title shots at mapatunayan na siya pa rin ang isa sa pinakamahusay na super bantamweight sa buong mundo. Dalawang magkaibang estilo, dalawang magkaibang pahayag, ngunit isa ang layunin, ang muling itaas ang bandila ng Pilipinas sa mundo ng boxing. Kaya bang tapusin na Tapales si Uguni o gapang boy naman si Tapales tulad ng ginawa sa kanya ni Naoya Inoue? Bawat suntok may pangarap, sa bawat knockout may kwentong pinaghugutan. Mula sa mga probinsya hanggang sa world stage, hindi lang tayo nagbabalita, nagbibigay tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.